Alright guys, I'm back. So this video is another part reaction para kay Vice Ganda, alright no? So mga ilang araw na lumipas, napaisip ako, okay? We all know about what happened, how Vice Ganda mock or just, simply making jokes to our former president. Well, nag-elevate na yung nangyari. Meron ng kasuhan, meron ng ganun nangyari. So mga kontraktor niya nadamay, McDonald's, so whatever. So ganito lang, okay? Ang aanalisahin naman natin yung side ni Vice Ganda, okay? As we all know, for how many years Vice Ganda is a well-educated person. Alright? So, ibig sabihin, alam niya kung anong ginagawa niya. Alright? Hindi lang sa pagpapatawa, but it has, or he knows, alam niya kung bakit niya ginawa yun. Bakit nga ba, di ba? Alam naman niya. Alam naman niya. Pero ito lang yung tanong. Hindi lang to sa halaga, okay? Kasi nga, oo nga, di ba? Kasi nga, balikan natin yung mga sinabi niya na bawal talaga yung sugal, yung mga taong nagsusugal, nasisira yung pamilya, yung mga ganun. But, ginawa niya pa rin, nag-advertise pa rin siya ng online gambling. Okay, behind of that is money, alright? Alam na natin yan. Okay, malaking money. But, di ba, alam naman nating mayaman na siya. Bakit hindi niya pa rin magawang tanggihan yan? It has to be a real reason. Dapat talaga mayroong malaking rason yan. Alam mo naman nating yun kumbaga alam na natin na mayaman na si Vice. Bakit niya pa rin itinuloy yun? O di ba? Napapaisip tayo, sino nga ba talaga yung mga taong nakakapagpapilit kay Vice Ganda na magsalita nung ganun at gumawa nung ganun? In behalf of money, meron naman siya. 'Di ba? So, balikan din natin yung kaso niya ngayon ay kumbaga yung rumors na ganun nang nangyari na meron siyang sinabing mali sa ating former president. To be honest lang, I am a DDS Duterte talaga ako. Kasi ako sa paniniwala ko, disiplina talaga yung mananaig sa lahat. Okay? Just to make it clear with you guys, I am a Duterte. Alright? No matter what, I am a Duterte. As long as the discipline is well, I am a Duterte. Okay? Diyan ko kasi nare-reflect yung sarili ko. But, balikan natin yung kay Vice Ganda. Hindi ko dinedefend si Vice Ganda, but I'm just questioning how that happened. Oo nga, di ba, balikan natin yung hindi na i-renewed ng ABS-CBN yung kanilang kontrata. It's because ginawa lang ng ating former president ang kanyang trabaho. Na bago mag-operate, bayaran lahat ng kontrata. Siyempre, nahuli yung mga ganun na hindi nabayaran. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Magbayad ng buhi sa tama. Alright? So, naibalik. Hindi wala namang problema yun, di ba? Pero bakit ganun? Bakit niya naibigkas? Sino nga bang tao na nagpo-push through sa kanya na gumawa nun? Kahit alam niya na madadama yung pangalan niya. Hindi maliit yung pangalan niya sa industriya. Alright? Ang laki na ng-impact kahit konting maibigkas niya. Kung babalikan natin yung kay kung yung babalikan natin yung accident or kumbaga yung nangyari kay Aura, 'di ba, napakaliit lang nun pero hindi siya nagsalita, 'di ba? O isipin natin, but in this case na mai-involve siya sa malaking kumbaga malaking controversial na ganito, nagsisilibasan na nga yung mga taong nag-hate sa kanya nung sa GMA fans na may nagsasabing hindi yung yaman nyo habang buhay, di ba? But in this case, malalaman talaga natin merong talagang taong mas malaki na walang magagawa si Vice Ganda para gawin yun.
Di ba? In fact, alam niya eh. Matalino si Vice, may pinag-aralan si Vice. Well educated nga, di ba? Political aware si Vice Ganda. Pero bakit napilitan siyang gumawa nun? Di ba? Intentionally joke or intentionally mock. Di ba? Alam niya na maiilabas yun sa television at maraming ilang milyong taong makakapanood nun. Pero ginawa niya in behalf of his name. Di ba? Kung iisipin natin. So, ibig sabihin, not just the money, but the person behind na wala siyang magagawa at hindi niya kayang tanggihan na gawin yun. O sige, ibig sabihin, sabihin natin gusto niya. Pero, hindi ganun talaga kabobo si Vice Ganda para gawin. Hindi lang talaga ganun siya ka unaware para ganun niya yun gawin. Ka-easy lang. Alam niya. But, it has someone behind na ayaw siguro niyang tanggihan. Bakit nagkakaganon? Di ba? Nung meron ako napanood na video, siguro nga meron talagang kumbaga ayaw niya sa former President Duterte natin. Pero ako, sa totoong disiplina, former President Duterte ako. Pero sa mga ganyang tao, di ba? Kung iisipin natin, di ba? Napakalaking influensya na natin sa lahat ng mga tao. Tas andyan na yung mga kayamanan mo. Alam ko si Vice Ganda, mabait yan. Marami niyang natulungan. Wala lang siguro sa camera, hindi lang sa harap ng camera. Marami siyang tinulungan siguro. Bakit nga ba niya nagawa? Just the hate? Or, para sa akin lang talaga, meron talagang tao na nasa likod niyan na hindi niya kayang tanggihan. Alright, no? So, sana ma-resolve na to. At sana rin maging aware tayo sa lahat ng ating sasabihin. It's just in fact that we are not just doing this thing by showing it to myself, but this thing would actually affect everyone, right? Diba? Kahit nga konting action mo nagre-reflect sa ibang tao, paano pa kaya kahit nga ilang sumbat lang, kahit nga konting galaw mo, napakaraming chismosa o chismoso sa paligid mo. Kahit hindi ka sikat na tao, minamasdan ka at pinagmamatsyagan ka. Paano na kaya pag ganun ka kasikat katulad ni Vice Ganda, di ba? So, I'm just, wondering how it possibly be done like that, and then siguro nga naman mapapaisip din tayo. Hindi lang naman siguro pera, di ba? Maybe kung anong iniisip nyo, sa inyo na yan. Basta sa akin, iba yung nasa akin di ba? Alright, have a good day everyone. So, no-hate lang tayo guys. We can leave the world peacefully. Have a good day.